Pagkatapos kong ayusin ang aking sarili, ay lumabas na ako ng aking kwarto, at dumiretso sa kusina. Hindi pa man ako tuluyang nakakapasok sa kusina, ay agad na kumunat ang aking noo nung marinig ko ang tawa ng isang babae mula roon. That was funny, Greg. I still remember that scene, where we escaped from those police officers that chasing us. I still can't believe that I can run that fast. Tumatawa na kwento nung babae. Narinig ko naman ang pagtawa ni Greg na lalo kong ikinasimangot. I feel insecure because I can't make him laugh. I feel the sudden pain passing through my heart. Tatalikod na lang sana ko, para maiwasan ang mga ito nung marinig ko naman ang boses ni Greg. Come here, Mira. I'm going to introduce to you. I don't care. Putol ko sa sinasabi nito, bago tuluyang naglakad palayo, pabalik sa aking kwarto. Alam ko naman na iyon ang babaeng sinundo nito, ang dahilan ng pag-iwan nito sa akin, at ng paglalasing ko. Nang makarating ako sa aking kwarto, ay agad akong humiga sa kama. Tumangala ako sa kisame, bago nagpakawala ng isang malalim na hininga. Nararamdaman ko pa rin hanggang ngayon ang epekto ng alak, pero pilit ko na lang iyong binabaliwala. Mabuti na nga lang at weekend ngayon, kaya makakapagpahinga ako. What's with the attitude, Mira? Pukaw sa akin ng isang boses noong ipipikit ko na lang sana ang mga mata ko. Umayos ako ng upo sa ibabaw ng kama, at sinalubong ang masamang tingin ni Greg. Wala ako sa mood, Greg, walang gana na sagot ko naman dito. Lalong sumama ang tingin nito sa akin. Being not in the mood doesn't mean that you will act that way. Please show some respect, Mira, we have guests to accommodate. Can you please stop acting like a kid? Wika nito na halata sa boses ang pagkainis sa akin. Napayuko naman ako. Alam ko naman na mali ako, hindi ko lang talaga mapigilan ang pagkainis. I'm sorry, napakagatlabi na paumanhin ko dito. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga nito. Apology accepted, wika nito na ikinatingin ko dito. Napangiti pa ako noong maanaw ko sa mukha nito, na hindi na nga ito galit sa akin. Isa sa mga nagustuhan ko dito, ay madali ako nitong patawarin, at hindi ako nito kayang tiisin. Natigilan ako bigla sa naisip. And about last night. Promise, hindi na ulit ako iinom, master. Putol ko sa sinasabi nito, habang nakangiti at nakataas pa ang isang kamay, na para bang namamanata. Tumawa naman ng mahina si Greg, dahilan para lumawak ang aking pagkakangiti. Nawala lang ang pagkakangiti ko, noong may maalala ako bigla. Nasaan na nga pala si Yemen? Ano pala ang nangyari kagabi? Tanong ko bigla. Tumikim si Greg na para bang may inaalis itong bar sa lalamunan. Napakunot noon naman ako dahil sa pagtataka. Don't worry about Yemen. He slept here last night, and he left early this morning. And about what happened, do you really still want to know? May pag-aalangan sa boses na tanong nito sa akin. Kahit nagtataka ay nagawa ko pa ring tumango. May hindi ba maganda akong ginawa kagabi? Kinakabahan na tanong ko dito. Sort of. Ha? What do you mean? You hugged Hanky tight, and you kissed me. What? I kissed you. Hindi makapaniwala na tanong ko dito. Nararamdaman ko rin ang pamumulan ng aking pisngi. I feel embarrassed. Yes, diretsyong sagot nito. Alam ko na nagsasabi ito ng totoo, kaya naman lalo akong nakaramdam ng pagkailang. Napalunok laway ako. Ganun ba? Pwede bang kalimutan mo na lang? Lasing kasi ako nun. So are you going to kiss someone every time you are drunk? Galit na tanong nito sa akin, na ikinatigil ko bigla. Napatingin ako sa gwapo nitong mukha.na na babalot ngayon ng maitim na aura. Ano bang kasalanan ko? Nagpapaliwanag lang ako. Ha? Hindi ko alam. First time ko lang uminom remember? Paalala ko dito habang nakangisi. Hindi ko naman kasi talaga malalaman, unless uulitin ko. Napangiti ako sa naisip. Napansin ko naman ang pagkunot ng noo ni Greg. Don't you ever drink again? Wika nito na para bang nabasa ang itinatakbo ng isip ko. Napanguso na lang ako. And because you kissed me, and I can't easily forget, so I'm going to give you some punishment. Hoy, anong punishment? Agad na putol ko dito. Anong sinasabi mo dyan? You don't need to give punishment, because we are even, paalala ko dito. Even. How we become even?
Nakakunot ang noon na tanong nito. Halata na wala itong idea sa mga sinasabi ko. I clear my throat to have some confidence. You also kissed me, wika ko na hinintay ang magiging reaksyon nito. Nanatili lang itong nakatingin sa akin, hinalikan mo rin kaya ako. You always kiss me every time you are drunk. Pag-amin ko kahit pa nag-iinit na ang magkabila kong pisngi. Natigilan naman si Greg sa sinabi ko. Mga ilang segundo rin siguro ang lumipas na nakatitig lang ito sa akin, noong tumikim ito at nag-iwas ng tingin sa akin. Then let's both forget, sabi nito bago ako tinalikuran, para lumabas na ng aking kwarto. And I will not going to kiss you again when I'm drunk, dagdag pa nito bago tuluyang nawala sa aking paningin. Naiwan naman akong nakamaang. Hanky POV. Nagtitimpla ako ng kape noong pumasok sa kusina si Greg, at mabilis na kumuha ng bottled water sa refrigerator. Napakunot noo ako noong tinunggan nito iyon, at mabilis na inubos ang laman. Napansin ko na pilit nitong pinapakalma ang sarili. What's with him? Are you alright, Greg? Tanong ko dito na ikinatingin nito sa akin. Bahagya pa itong nagulat noong makita ako. Kanina ka pa ba dito? Tanong pa nito na ikinataas ng isa kong kilay. So hindi ba ako kapansin-pansin? Mataray na balik tanong ko dito. Napabuga ito ng hangin, dahilan para matawa ako. Yes Greg, sagot ko dito habang nakangiti. I'm sorry, paumanhin nito, na lalo kong ikinangiti. Lumapit ako dito, para yamakap sa braso nito. If you feel sorry then let's have lunch outside, sabi ko dito sa malambing na boses. Tumingin ito sa akin, habang nakakunot ang noo. As usual, binigyan ko naman ito ng isang mapang-akit na ngiti. Pwede ba ako sumama sa inyo? Bungad ng isang boses mula sa may pintuan ng kusina. Agad naman akong napairap noong makita ko ang asawa ni Greg. Ipal, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na may asawa na si Greg, at ang asawa pa ay katulad lang ng Mira na ito. You are not invited, Mataray na sagot ko naman dito. Nakaramdam ako ng sobrang inis noong lumapit ito sa amin, at agad na kumapit sa braso ni Greg. Lihim ko itong binigyan ng masamang tingin. Get lost, sabi ko pa dito, pero hindi man lang ako nito pinansin, dahilan para lalo akong makaramdam ng inis. Hindi mo ba ako isasama Greg? Malambing na tanong nito, habang nakatingin kay Greg. Napairap na lang ako dahil sa inis. Maglalambitin pa sana ako sa leeg ni Greg, para agawin ang atensyon nito, noong inalis nito ang pagkakahawak ng kamay ko sa braso nito. Nenas akong lalo noong humarap ito sa babaeng si Mira. I feel out of place. We're not going out. You should do your homework, Mira. Wika pa ni Greg bago lumabas ng kusina. Naiwan namang nakasimangot si Mira na ikinatawa ko. Stop pouting. You look like a duck. Natatawa na sabi ko dito. Inaasahan ko na sisimangutan o iirapan ako nito, pero nagulat ako noong ngumiti ito sa akin. Sa huli ay ako ang napairap. Pretending to be kind ha. Malamig na yang kape mo. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng bago? Nakangiti na tanong nito sa akin, habang kumukuha ng mug at thermos. I crossed my arms and gave her my sarcastic smile. Stop pretending that you like me, wika ko na ikinatigil nito sa ginagawa. Nawala rin ang pagkakangiti nito. I see. Yes, I don't like you, but I need to treat you well. Nakangiti na wika nito, bago humarap sa ginagawa nito na lalo kong ikinainis. Tumawa ako ng sarkastiko pagkatapos. Pinagmasdan ko ang kabuuan nito. She's too thin and still look like a child. I can't describe her as beautiful but cute. Hindi ko makita ang dahilan, para magustuhan ito ni Greg. I'm more beautiful than this Mira girl. By the way, I'm Hanky Samaniego. Pagpapakilala ko dito, habang pinagmamasdan ito. Mira Beltran. Pagpapakilala naman ito, habang abala sa pagtitimpla ng kape, at hindi tumitingin sa akin. De Leon pala, sorry. Pagtatama nito na humajijek pa, na lalo kong ikinainis. Hindi ko napigilan na mapaosek at mapairap dito. Nang aasar ba ito? Ilan taon ka na ba? Tanong ko na lang dito, para pakalmayan ang aking sarili. Too young to be Greg wife. Do you think, you are perfect for him? Tanong ko dito na ikinatingin ito sa akin.
Napangiti ako nung kumunat ang noo nito. I think I'm more suitable to be Greg's wife. My age is not far from him, because I'm 25 and he's 28. Perfect match. Nakangiti na wika ko pa dito. I feel some satisfaction when saw her irritated face. Nawala ang pagkakangiti ko noong inabot nito ang tinimpla nitong kape sa akin habang nakangiti. Is she insulting me? Napakunot noo ako. I add more sugar to your coffee, to remove bitterness in your system, mataray na wika nito na ikinamaang ko. What the? I hate this girl. And age cannot tell who's suitable for you, but feelings, dagdag pa nito bago ako iniwan sa kusina. I left dumbfounded. Mira POV. Hindi pa rin nawawala ang inis ko hanggang ngayon. Nakakailang buntong hininga na rin ako, habang nakatingin sa unahan ng classroom. Wala na namang pumapasok sa isip ko, kung hindi ang nakakainis na eksena namin kanina ni Hanky sa bahay. Flashback. It this Greg. I know that you like this. Malambing na wika ni Hanky, habang nilalagyan ng bacon ang plato ni Greg, na hanggang ngayon ay wala pa ring laman. Napamaang naman ako, habang si Greg naman ay napatigil sa paghigop ng kape. Magkakasabay kasi kami ngayon kumain ng agahan. He only take coffee for breakfast, singit ko naman. Hindi ko kasi napapansin na kumakain ng kahit ano si Greg sa agahan, kung hindi tanging kape lang. Natigilan ako at napalabi noong kinain ni Greg yung ibinigay na bacon ni Hanky. Nakaramdam pa ako ng inis noong makita ko ang mayabang na pagkakangiti ni Hanky. As far as I remember, he do not skip breakfast, because he believes that breakfast is the most important meal, wika pa nito sa mayabang na boses. Lihim akong napairap at napatingin kay Greg, na ngayon ay nginunguya ang pagkain na ibinigay dito. Nakakainis. I always eat breakfast, Mira. You just do not notice, wika pa ni Greg, na lalo kong ikinasimangot. Pakiramdam ko ay wala akong kwentang asawa, dahil wala akong alam tungkol sa asawa ko. Umismid muna ako bago tumusok naman ng hotdog, para ibigay kay Greg. Napakunot noo ako nung blankong tumingin sa akin si Greg. Bakit? Naguguluhan na tanong ko dito. He don't eat hotdog, Mira. Natatawa na singit ni Hanky. Napamaang naman ako bigla. Nagtatanong ang mga mata na tumingin ako kay Greg. Nakuha ko naman ang pagsang-ayon nito. Napabuntong hininga na lang ako. Okay, matamlay na nasabi ko na lang, bago binawi ang ibinigay na hotdog kay Greg, at mabilis na kinain yun ng buo. Nang dahil doon ay halos mabulunan ako, asek ni Greg na mabilis na lumapit sa akin, para hagudin ang aking likod. Agad din ako nitong inabutan ng isang basong tubig, na mabilis ko rin namang ininom. End of flashback. Napabuntong hininga ako, matapos kong alalahanin ang nakakainis na eksena kanina. Nangalumbaba ako noong mapansin ko na paalis na ang teacher namin. Tapos na pala ang klase nito, pero wala man lang pumasok sa isip ko. Umayos ako nang upo nang ang sumunod na pumasok, ay ang sunod naming teacher na si Sir Greg De Leon. Napabuntong hininga na naman ako, noong mapansin ko na kasunod nitong pumasok ang kaklase naming si Yvette. Lihim akong napairap noong inilapag nito ang mga gamit ni Greg sa ibabaw ng lamesa sa unahan. Mukhang sinalubong nito si Greg. Para ipagdala ng mga gamit. Bakit ba ang daming umaaligid na babae sa lalaking yan? Wala sa sarili na usal ko. Because he is so handsome, singit ni Maxan, na noon ko lang napagtanto na katabi ko nga pala. Crush ko nga rin si Sir dagdag pa nito na ikinatingin ko dito. Napansin ko naman ang pagpipigil nito ng tawa. Bakit? Anong bakit? Ako ang dapat magtanong yan, best friend. Bakit ka galit? Tanong nito na hindi na napigilan ang matawa ng mahina. Napakunot noo naman ako. Ako galit. Hindi depensa ko naman agad dito. Pinagmasdan nitong mabuti ang aking mukha. Natawa ito ng mahina pagkatapos. Your face don't lie, wika pa nito habang nakangiti. Hindi ko na lang ito pinansin, at itinuon na lang ang paningin sa unahan. Napakunot noo ako noong mapansin ko ang malanding ngiti ni Yvette kay Greg, bago ito naglakad papunta sa inuupuan nito. Lihim ko na lang itong sinundan ng nanlilisik na mga mata. Are you jealous? Pukaw na naman sa akin ni Maxon. Napatingin ako dito, habang nakakunot ang noo.
Bakit naman ako magseselos? Balik tanong ko dito. Hindi ko kasi maintindihan ang mga pinagsasabi nito. Because you like him. Mahiwagang tanong nito sa akin. Lalo namang kumunat ang aking noo. Anong sinasabi nito? Ngumiti ito sa akin, bago tumingin sa unahan, para makinig sa discussion ni Greg tungkol sa characteristics na dapat taglayin ng researchers. Naguguluhan na bumaling na lang din ako sa unahan, at hindi na pinansin pa ang tanong ni Maxon. Hindi ko napigilan ang aking sarili, na mapatitig sa mukha ni Greg na ngayon ay seryoso. Do I like him? Ipinilig ko ang aking ulo, para alisin ang atensyon kay Greg. This is crazy. Kumakain ako mag-isa ng tanghalian sa cafeteria, noong umupo sa katapat kong upuan si Yemen. Nanatili tuloy sa ere ang kutsara na may lamang pagkain na isusubo ko na lang sana, kung hindi lamang ito dumating. Ngumiti ito sa akin, kaya naman nginitian ko na rin ito. Kahit naman papaano ay parang kaibigan ko na ito. Hindi ko kasama si Maxon sa pagkain, dahil may kailangan daw itong asikasuhin sa isa naming subject. Napansin ko na nakatitig pa rin sa akin si Yemen, kaya nakaramdam ako ng pagkailang. Ngumiti ako dito, at inilapag ang hawak kong kutsara sa aking plato. What's your problem? Nakakunot ang noo na tanong ko kay Yemen, dahil nakatitig pa rin ito sa akin. Tumaas ang isa kong kilay noong tumawa ito ng mahina. I really found you cute, natatawa na wika pa nito. I know, thank you, sabi ko na lang dito, bago iniiwas ang tingin dito. Itinuon na lang ang pansin sa pagkain. I found your relationship with my uncle, biglang wika ni Yemen na ikinasamid ko. Sunod-sunod ang ginawa kong pag-ubo, dahil sa kanin na bamara yata sa aking lalamunan. Nataranta naman bigla si Yemen, kaya mabilis nitong iniabot ang tubig nito sa akin. Agad ko naman yung ininom. What do you mean? Tanong ko dito, habang pinapakiramdaman ang aking lalamunan. Sinabi na kaya dito ni Greg. Are you alright? Worried na tanong nito sa akin. Agad naman akong tumango-tango. Yeah, ano ba yung nalaman mo? Tanong ko dito. Pinagmasdan muna ako nitong mabuti. Nung mapagtanto siguro nito na ayos lang talaga ako, ay umayos ito ng upo at ngumiti sa akin. You know what? Noong una, inisip ko na ikaw yung asawa ni Uncle. Panimula nito dahilan para umahan ang kaba sa aking dibdib. Ako naman talaga. Ha? Bakit naman? Because he's too protective with you. Bamantong hininga pa ito, bago parang nagtatampo na nag-cross arms. He even scolded me when I got you drunk. Pakiramdam ko gusto niya akong kainin ng buhay, dahil sa sobrang galit, wika nito na nagawa pang tumawa ng mahina, na para bang may nakakatawa sa sinabi nito. And then, pabitin. And then I asked him why he's too protective with you. And why he is acting like that as if he is your boyfriend or husband. Pagkukwento nito na nagawa pang samubo ng pagkain. Napasimangot na ako, dahil sa pambibitin nito. Ano naman sinagot ng uncle mo? Curious na tanong ko dito, dahilan para mapatitig ito sa akin. Kumunat pa ang noo nito, na para bang inaalam ang dahilan kung bakit masyado akong curious. Tumikim ako at umiwas ng tingin dito. Kung ayaw mo sabihin, okay lang, wala naman akong pakialam sa kwento. I don't let him answer me, kasi naisip ko, bakit ka naman papatulan ni uncle? Wika ni Yemen na ikinatingin ko dito ng masama. Ano bang sinasabi mo dyan? Bakit naman hindi? What, take it easy Mira. Bakit ba masyado kang defensive dyan? Nagtataka na tanong nito sa akin. Natahimik naman ako bigla, at lihim itong inirapan. Para kasing sinasabi mo na ang pangit ko, nakanguso na sagot ko naman dito. Natawa naman ito ng mahina dahil doon. You are beautiful, wika nito pagkatapos. Tumingin ako dito para malaman ko kung seryoso ba ito sa sinabi nito. Ngumiti ito sa akin na alam kong sincere, kaya napangiti ako. You are beautiful but too young for my uncle. Masyado ka pang bata para maging asawa ng tito ko, pero katamtaman lang para maging girlfriend ko, dagdag pa nito na ikinatingin ko dito ng masama. Tumawa na naman ito. What? We are perfect match. You are 18 while I am 19. Bakit ba masyadong issue sa inyo ang edad, pagdating sa relationship? Because age can make us compatible.
Sagot nito sa hindi siguradong tinig. Kinunutin ko naman ito ng noo, dahilan para mapaisip ito ng malalim. Well, naisip ko kasi kapag magkaedad kayo, mas madali kayong magkakaintindihan, dahil same vibes kayo, unlike kapag malayo ang edad nyo sa isa't isa. Kung iyong napapansin, madalas magkaaway ang mga magkakalayo ang edad, dahil madalas silang may misunderstanding. Paano nga naman magkakasundo ang isang isip bata pa, at isang matured na? Paano yun mangyayari kung magkaiba ang level of experience nila? Wika ni Yemen na napaisip pa sa sarili nitong sinabi. Natahimik naman ako bigla, at naisip ang mga bagay na madalas naming pag-awayan ni Greg. Napagtanto ko bigla, na kahit maliliit na bagay, ay nagiging dahilan ng away namin ni Greg, dahil sa pagiging immature ko minsan. Napabuntong hininga ako bigla. Yemen is right. Age is really matter if you can't handle your relationship. Katwiran ko kay Yemen na ikinatawa nito ng mahina. I told you, but it doesn't matter if there's understanding, and patience for each other's difference. Dagdag ko pa, hindi ko na alam ang mga pinagsasabi ko, at hindi ko rin alam kung tama ba ako, pero gusto ko lang sabihin ang nasa isip ko. Narinig ko na naman ang mahinang pagtawa ni Yemen. Oo na, that is your opinion. By the way, bakit hindi mo sinabi sa akin na pinsan ka pala ng asawa ng uncle ko? Ha? Naguguluhan na tanong ko dito. Sinong pinsan? Hanky. She told me when I saw you in my uncle's house, when we got drunk that she is your cousin, sagot ni Yemen na ikinamaang ko. What? Kailan pa siya naging asawa ng asawa ko? At kailan ko naging pinsan ang bruhildang yun? Tanong ko na lang sa aking sarili dahil sa gulat.